review tayo ulit. So, meron na naman tayong panibagong pod system dito. Meron tayong panibagong device na refillable from Lost Vape. Ayan. Bagong pod system ni Lost Vape, si Telema Nexus na pod system. Kung makikita nyo, sabi ko naman sa inyo, yung mga susunod na modelo ng mga pod system, ganito na yung itsura niya. Open natin yung laman ng box. So, open na natin yung box natin dito sa Telema Nexus natin. Magandang klaseng device din to. So, ganyan siya. Ito yung pinaka-device natin. Ito yung pinaka-power bank natin. Same dun sa na-review natin last time na Geek Vape. Ganon din yung konsepto nitong pod system na to. So, yung mga kasama niya sa box, andito yung user manual natin, mga tips, kung paano gamitin yung cartridge. Pwede yung basahin yan para makatulong din sa inyo. Tapos may kasamang cable charger type C, 5 filter, drip tip filter, meron siyang 5, and meron siyang extra coil dito na kasama. So ito yung pinaka coil niya. Ang resistance ng coil na to is 0.8. Maximum na wattage natin dito is 16 watts lang siya. So, bali ang mangyayari dito sa device na to is for MTL talaga siya. Pang pure MTL yung paggamit niya. So, open natin to. Tanggalin natin siya sa lagayan niya. So, ito yung pinaka-device natin. Ito yung naka-pre-installed natin. 0.8 din siya. Ayan, fill port natin nandito sa may gilid. So dito tayo maglalagay ng juice. Lagyan na natin siya ngayon para ma-prime na natin siya. So maglalagay ako dito ngayon ng freebase. So may ite-testing ako. So ayan, freebase na gamit ko ng MO Flavors. Kung sa Saltnik kasi, kung lalagyan ko to ng Saltnik, sa 0.8 niya na resistance na pang 16 watts. Tapos yung nakalagay sa kanya is pure MTL. Kung sa Saltnik ko siya gagamitin, sure ako na pasok talaga yun. Kumbaga, pag ginamitan mo siya ng Saltnik, magiging compatible talaga sila nung pinaka-cartridge natin. Kaya ginamit ko ngayon dito is freebase para malaman ko din kung okay din siya sa freebase. Para at least pag bumili kayo, alam nyo na yung gagamitin nyo na mga juice dito. So yung charging port niya, ayan, nasa likod nitong pinaka-device natin. Pwede mo siyang i-charge ng solo. 400 mAh tong ating device. Tapos tong power bank natin, ayan, 2000 mAh naman siya. So pag connect natin, ganyan siya. Charging port nung pinaka-power bank nasa ilalim din. Ayan, kung mapapansin nyo, blinking siya, ibig sabihin nagcha-charge yan. Kapag nag-steady na yan, full charge na siya. Pero ito, since nasa white pa siya, nasa white na color pa siya, ibig sabihin malapit na siyang ma-full charge din. Pag color red na yung pinaka-device natin, pag nakatanggal to, ayan, pag color red na yung pinaka-ilaw dyan, ibig sabihin, low bat na siya. Tapos dito sa pinaka-power bank, wala tayong on and off dito. So, dire-diretso din to, katulad nung nakaraan na review natin. Kahit sa device, wala tayong on and off dito. Kapag sinalpak mo siya, dire-diretso yung pag-charge niya. Dito, ganun din siya. So, ano lang to, continuous lang ng pag-charge. So, ang gagawin nyo para makatipid kayo dito sa battery ng power bank, talagang ito muna yung gagamitin nyo. Kumbaga, hihiwalay nyo siya. Ikakabit nyo lang siya kapag kailangan na. Pero, ako, sa experience ko, dun sa mga nakaraan na, since iisa lang naman ang concept ng mga to, yung nakaraan kong sample na ibang brand, na ganitong klase din, ang ginagawa ko, pag ginagamit ko siya, tatanggalin ko. Pag hindi, sasalpa ko siya. Tumagal siya sa akin ng 2 days. Ganon katagal yung tinatagal ng battery nito. Kasi yung mababa lang naman yung resistance ng mga coil natin eh. So, hindi siya ginawa for bigger clouds, ginawa siya pang MTL, doon sa throat hit, sa mahihilig na gusto yung maramdaman yung hagod talaga ng juice na ginagamit nila. Ganitong klaseng device yung kailangan nyo. Pero syempre,
kapag low nicotine yung gagamitin nyo, hindi nyo siya ma-enjoy. Mas ma-enjoy nyo to sa mga high nicotine talaga. Doon yung marirecommend ko sa kanya. Doon nyo siya ma-appreciate ng sobra. Pero, tatry natin mamaya pagdating doon sa flavor. Malalaman ko rin naman yan kung pwede siya sa low nic or pang high nic lang talaga siya. Airflow control, wala siyang adjustment ng airflow control. So, dire-diretso lang to. Ang pinaka-air hole natin, ayan kung nakikita nyo, may isang butas dito, may isang butas dito. So, kaliwat kanan, meron tag-isang butas. Sa ganyang kaliit na butas, pang MTL talaga siya. So, ayan si Telema Nexus ng Lost Vape. Check na natin ngayon yung flavor, tsaka yung clouds niya. So, try na natin ngayon yung flavor, tsaka yung clouds ni Telema Nexus. So, ulitin ko, Freebase yung gamit ko dito na juice, hindi salt nic. Kasi pag salt nic, sure ako na good to, pero try natin sa Freebase. Ay, putang ina. Ang ginamit kong milligram dito ng juice, 12 mg lang siya. Pero nararamdaman ko. Kumbaga, yung throat hit, mararamdaman mo. Ano pa kaya kung nag-high nic ka dito? Kasi mas ma-appreciate mo yung ganito kung naka-high nic ka eh. Masarap siya. Okay. Flavor. Good yung flavor niya. Kahit sa Freebase mo gamitin, walang problema. Kasi nga, katulad doon sinabi ko sa inyo kanina, yung mga ganitong klaseng device na pang MTL, ma-appreciate mo siya pag high nicotine yung ginamit mo, tapos salt nic. Pero sa Freebase, wala tayong problema dito. Okay na okay din siya. 12 mg. Kung sanay kayo sa 6 mg na juice, tapos ganito yung gagabitin yung device, magtataas kayo. Dodoblihin nyo yung milligram ng nicotine nyo. So, kung 6 mg kayo sanay, gawin yung 12 mg, sakto na yun. Ayun na yung talagang, kumbaga, yung throat hit na hinahanap mo sa 6 mg, ganun mo siya makukuha. Dodoblihin mo siya. So, katulad nung sinabi ko kanina, kung pwede ba siya sa mga low nicotine na gumagamit. Example, kung may mga beginner na gagamit, tapos gusto low nic lang, walang problema. Kasi malasa yung coil niya para sa Freebase na low nicotine. Wala tayong problema doon. Talagang, kung hindi ka naman sanay talaga sa mga matataas na nicotine, tapos since wala tayong mabiling mga 0 mg ngayon, pag nag 3 mg ka dito na juice, hindi mo na siya mararamdaman. Para ka na lang naka-zero. Ganun na lang yung magiging ano mo sa kanya. So sa Freebase, wala tayong problema. Sa low nicotine, wala tayong problema sa kanya. So pros and cons natin dito sa device na to. Unang-unang pro natin dito. Ako, hindi ko pagpapalit yung mga ganitong konsepto ng pod compare mo dun sa mga built-in na walang power bank. Kasi sobrang sobrang laking tulong nung power bank na to sa mga ganitong klaseng pod system. Biruin mo, meron kang 2,400 mAh na battery na gumagana. 2,000 sa power bank, 400 dun sa pinaka-device natin. Yung ginawa ko dun sa nakaraan na sample ko ng katulad ng ganito, parang tinesting ko siya talaga. Kumbaga, winalangya ko yung paggamit ko sa kanya. Tinignan ko kung kahit wala siyang on and off yung pinaka-power bank natin, kung gagamitin ko siya na nakasalpak lang or gagamitin ko na tatanggalin ko tapos sasalpak ko ulit, kung gaano siya tatagal, 2 days, walang ano yun. Kumbaga wala na akong question doon. Sobrang laking tulong na yun, sobrang tagal na yun para gamitin. Sa paraan ng paggamit ko nung nakaraan, paano na lang kung tinipid ko talaga siya. Kung inayos ko yung paggamit, baka umabot na ng 3 or 4 days kung aayusin nyo yung paggamit sa kanya. So sa akin, malaking pro to. Yung mga device na may power bank, okay na okay sa akin yun. Next pro natin dito, yung design niya. Maganda yung mga design ng mga ganitong klaseng pad system. Hindi siya cheap tignan. Ayan, kung makikita nyo naman. Magandang klase talaga. Ang social niya tignan, kaya para sa akin, pro yung mga ganitong klaseng design. Next pro natin, flavor. Okay yung flavor niya. Masarap yung flavor niya.
Kahit nasa MTL side siya na draw, mararamdaman mo pa rin yung lasa ng juice na ginagamit mo sa kanya. So sa akin, flavor, walang problema. Next pro natin, flexible yung pod. Pwede sa freebase, pwede sa Saltnik. Walang problema kahit beginner yung gagamit. So okay sa akin yung ganon. Isa lang naman yung con ko sa mga ganito. Ayun lang, kumbaga, kung ako yung tatanungin mo, gusto kong lagyan ng on and off yung pinaka power bank natin. Para syempre, hindi rin aksaya sa battery para ma-maximize talaga natin yung pinaka power bank niya. Lagyan natin ng on and off para pag di natin ginagamit, i-off lang natin. Pag gagamitin, tsaka lang siya i-on. Ayun na yung nakikita kong con sa mga ganitong klaseng device. Pero, bukod doon, wala na. Solid na lahat. Performance, design, flavor, panalo siya. So, ayan. Ayan yung Telema Nexus ng Lost Vape. Sana nakatulong sa inyo yung review natin. Thank you.